Dinipensahan po ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga naipresentang video sa pagdinig po ng House Justice Committee sa naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi spliced o kinatay na videos ang naipalabas sa kamera. Taliwas po yan sa paratang ng kampo ng Vice Presidente. May lead na rin daw ang NBI sa kinontak na assassin ni VP Sara para pagplanuhan ang pagpaslang sa Pangulo na posibleng galing daw mismo sa security details ng Vice. Sa ngayon po'y sigurado ng NBI na may kinausap ang Vice para totohanin ang kanyang mga banta. Nilinaw naman ni Matibag na hindi na rin makatutulong kung ngayon babawiin ni VP Sara ang kanyang pagbabanta noon sa Pangulo. Kung sabihin niyang hindi, wala talaga ako kinausap, mag-iiba po yung pananaw eh. Maring medyo sabihin natin, mukhang nag-die down yata yung trend, nag-iba yata. Pero wala po siyang sinasabing gano'n. Yan nga po ang tinig ni NBI Executive Director Attorney Melvin Matibag. Samantala, may lamat na daw ang relasyon ng magkapatid na sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Senator Amy Marcos. Sinabi po ni Senadora Amy na non-existent ang relasyon niya sa Pangulong Marcos Jr. Higit isang taon na rin daw silang hindi nagkikita. Ang dagdag pa ng senadora, labas-pasok sa ospital ang kanyang kapatid. Ayon sa palasyo, halos 3 taon na raw na hindi nag-uusap ang magkapatid. Wala naman daw sama ng loob ang Pangulo kay Senadora Amy, pero hindi raw may kakaila ang kanyang pagkadismaya sa kapatid. 38 Pilipinong crew naman ng isang cruise ship ang stranded po ngayon sa gitna ng dagat kasunod ng pagkamatay ng ilang sakay ng nasabing barko na hinihinalang dahil sa hantavirus. Mahigit 140 sakay ang MV Hondius kung saan pinakamarami ang mga Pinoy crew. Sa huling abiso po ng ating Department of Health o DOH, wala sa mga Pinoy ang may sintomas o kaya'y tinamaan po ng hantavirus. Sa huling bilang, 3 pasahero ang nasawi, habang isang kumpirmadong tinamaan ng hantavirus habang 5 ang symptomatic o suspected cases. Stranded po ngayon ang barko sa Cape Verde sa Africa. Galing naman ng Argentina ang MV Hondius at inihinalang doon galing ang pasaherong nagdala ng virus sa barko. Nakukuha po ito mula sa mga daga at nagdudulot ng malubhang sakit na po pwedeng ikamatay ng pasyente. Usually na-inhale po ito pag yung mga dumi ng daga or ang usual manifestation po nito, yung kung iisipin mo yung in terms of viruses, yung may lagnat, merong masakit yung kasukasuan. Pero yung kakaiba dito, hindi naman lahat na nahahawa ng hantavirus pupunta doon sa either pulmonary syndrome or doon sa hemorrhagic renal syndrome. Siguro mga 5 to 10% lang yan. Nakukuha po talaga ito sa yung pag na-inhale. Usually sa mga rural areas yan, yung mga daga. Hindi necessarily yung mga daga sa loob ng bahay. More yung mga daga sa mga fields, sa mga rural areas, sa mga woods. Yan nga po ang tinig ng infectious disease expert na si Dr. Edsel Salvania. Mga kapatid, sa iba pang balita, nanguna po ang Land Transportation Office o LTO sa nakatanggap ng pinakamaraming reklamo sa unang quarter ngayong taon. Ayon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA, nakatanggap ng 152 na mga reklamo ang LTO, pero 132 o 87% ang natugunan na. Nanguna po ang Social Security System o SSS sa mga madalas ireklamong government-owned and controlled corporation. Ayon sa ARTA, kalimitang inirereklamo sa mga ahensya ang mabagal na pagtugon sa mga field application, masyadong maraming requirements at iba pa. Hindi na raw nakapagtataka na maraming nagrereklamo sa LTO at SSS dahil ang dalawang ahensya ang may pinakamaraming pinoprosesong dokumento at mga serbisyo. Nakahanda naman daw ang ARTA na makipagtulungan sa mga ahensya sa kanilang listahan para matugunan ang mga reklamo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.